Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uring System. Kabanata 2171. Ang lihim ng lawa ng Lingbo. Ginawa ni Yesuan ang dalawang gawain sa parehong oras sa pagkakataong ito, at ngayong natapos na niya ang unang gawain, natural na kailangan niyang tapusin ang pangalawang gawain. Ang Lake Lingbo, sa kabila ng pangalan nito, ay napakalaki, malayo sa saklaw ng isang lawa. Ang Lake Lingbo ay palaging walang halaga. Gayunpaman, ilang taon lamang ang nakalipas, ang mga isda na naninirahan dito ay nagkaroon ng maraming mutasayon. Ang isda sa banal na kaharian ay talagang mayroong tiyak na dami ng espiritual na katalinuhan. Sila ay naglilinang dito, at kung ano ang kanilang ginagawa ay, syempre, hinahabol din ang paglilinang ng pagka-Diyos. Gayunpaman, hindi ko alam kung bakit, ang mga isda sa Lingbo Lake ay patuloy na nagbabago sa mga Diyos ng demonyo. Bukod dito, hindi ito nakuha sa pamamagitan ng maginoon na paglilinang, ngunit sa pilitang itinaguyod ng isang mahiwagang puwersa. Dumating si Yesuan sa oras na ito, isang tao lang, at walang katulong sa paligid niya, at walang tao sa paligid ng Lingbo Lake sa mahabang panahon, kaya imposibleng sabihin na walang panganib. Gayunpaman, syempre, hindi maaaring sumuko si Yesuan, dahil kinuha na niya ang gawain, natural na kailangan niyang tapusin ito. Matapos tingnan ang Lingbo Lake, walang nakitang abnormal si Yesuan. Wala bang anumang bagay na dapat bigyang pansin dito? Hindi, dahil ang bootcamp ay naglabas ng mga misyon, tiyak na may kakaiba tungkol dito, dahil yun ang tanging paraan na ang bootcamp ay maglalabas ng mga misyon. Kaya, ano ang problema? Bahagyang kumunat ang noo ni Yesuan. System, pwede mo bang i-scan ang iyong paligid? Biglang nagtanong si Yesuan sa system, kung tutuusin, may ilang bagay na hindi kayang gawin ni Yesuan, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ito magagawa ng system. Ding, system prompt, environment scanning. Ding, ang system ay nag-uudyok. Ang nakatagong pagbabawal ay nakita, kung pipiliin ng host na sirain ito. May ban. Bahagyang natigilan si Yesuan, sa totoo lang, hindi niya napansin na may bakas ng pagbabawal, at tila walang kakaiba sa paligid niya, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon talagang pagbabawal dito. Ang gayong banayad na paraan ng pagtatago ay naging lingid sa pagsisiyasat ni Yesuan. Sa kasamaang palad, kahit na pagkatapos, huwag subukang takasan ang pag-scan ng system. Break, syempre madaling masira. Sinabi ni Yesuan sa system, ang kanyang misyon sa pagkakataong ito ay tuklasin ang Lingbo Lake na ito, at nakakita siya ng abnormalidad, syempre, hindi niya ito pababayaan. Ding, ang sistema ay nagudyok na ang pagbabawal ay matagumpay na nasira. Sa isang iglap, sa harap ni Yesuan, isang kakaibang maliit na tulay ang lumitaw. Ang maliit na tulay na ito ay malinaw na konektado sa isang lugar sa gitna ng Lake Limpo. Kakaiba dahil lahat ng tulay ay hinabi mula sa mga halamang nabubuhay sa tubig. May mga quirks. Sa pagkakataong ito, nang walang sinumang nagsasabi, naunawaan din ni Yesuan na may problema dito. Walang pag-aalinlangan, diretsyong naglakad si Yesuan papunta sa maliit na tulay. Ang distansya ng maliit na tulay ay hindi masyadong malayo, at pagkaraan ng maikling panahon, dumating si Yesuan sa isang maliit na isla, sa Lingbo Lake, mayroon talagang maliit na isla na nakatago. Seryoso, hindi banggitin si Yesuan, walang nakakaalam tungkol kay Mo Xiang sa training camp. Gayunpaman, nang makitang malinaw ni Yesuan ang mga residente sa isla, bahagyang natulala pa rin siya. Isda-tao. Ang mga isda-tao ay walang kakaiba, kahit anong uri ng nilalang sila. Kahit na sila ay mga halaman, hanggat sila ay nililinang ng kanilang mga puso, magkakaroon sila ng pagkakataong magkatawang tao bilang mga matatanda. Sa makatuwid, ang tribong ito ng isda ay natural na walang dapat ipagtaka. Ngunit ang kakaibang bagay ni Yesuan ay maraming malalakas na tao sa angkan ng fishman, at ang pinakamalakas ay umabot pa sa gitnang Diyos. Siyempre, ang kakaiba ay ang pag-uugali ng mga taong ito sa isda. Tila lahat sila ay kontrolado ng isang mahiwagang puwersa, na walang kahit kaunting hininga ng kagalakan, at ang natitira ay walang buhay. Ang lahat ng mga isda-tao ay gumagawa ng kanilang sariling bagay,
at ang kanilang pangunahing trabaho ngayon ay ang magtayo ng isang altar. Bagamat nasa malayo si Yesuan, kitang-kita rin niya ang anyo ng altar. Kung tutuusin, napakalaki ng altar. Sa altar, mayroong isang estatwa ng isang banal na hayop, ngunit ang espesyal sa estatwa na ito ay ang kanyang mukha ay isang mukha ng tao. Mga hayop na mukha ng tao. Naguguluhan si Yesuan, ngunit ngayon ay hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari dito, at kung anong uri ng mga sekreto ang nakatago dito. Tila ang lahat ng nakita ni Yesuan sa ngayon ay walang kinalaman sa kanyang misyon, gayunpaman, matalas na napagtanto ni Yesuan na kailangan niyang tingnang mabuti dito, natatakot ako na ang mukha ng tao na hayop na ito ay dapat magkaroon ng pambihirang kakayahan, at nagtatago din ito ng isang malaking lihim. Sino nandyan? Biglang, narinig ni Yesuan ang boses ng tao. Nang tumingin si Yesuan, nalaman niyang sa oras na ito, mayroon ng mahigit 100 malalakas na tao ang sumugod kay Yesuan. Ang mga merfolk na ito ay may itim na apoy sa buong katawan nila. Ang ganitong hitsura lamang ay ipaalam kay Yesuan, natatakot ako, maaaring ito ang sikretong kailangan niyang hanapin. Dito, may mga demonyong sirena, at marami sila, kung walang sikreto dito, natatakot akong walang maniwala. Ayaw ni Yesuan na magkaroon ng hidwaan sa mga sirena na ito. Kung tutuusin, kapag nagkaroon ng hidwaan, si Yesuan ay palaging nasa gulo, at kapag dumating ang panahon, lalo pa ang pagsisiyasat ng balita, natatakot ako na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Gayunpaman, ang mga demonyong sirena na ito ay ang layunin ni Yesuan, kaya hindi maiiwasan ang labanang ito. Malinaw, sila rin ay mga sirena, ngunit malinaw naman, pagkatapos ng demonisasyon, ang mga sirena ay hindi na itinuturing ang ibang mga sirena bilang kanilang sariling uri, at sila ay walang ingat na pinipigilan ang kanilang sariling uri. Ang lahat ng ito ay puno ng kakaiba. Thousand Beast Sword Squire, sa isang iglap, kumilos din si Yesuan, at tinawag ang Thousand Beast Sword Attendant. Gayunpaman, bago niya maitawag ang bundok na antas ng Diyos, isang malakas na puwersa ang dumaan. Ang pamimilit na iyon ay napakalakas. Kahit si Yesuan ay may kitakot-takot na pakiramdam. Mag-withdraw, hindi nagatubili si Yesuan at direktang umatras, ngunit ang Thousand Beast Sword Attendant ay sumugod sa halip. Boom! Repression, ito ay ganap na panunupil. Kahit na hindi siya tumawag ng isang bundok sa antas ng Diyos, ang lakas ng Thousand Beast Sword Attendant ay hindi nangangahulugang walang ginagawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling lumitaw ang panig ng Thousand Beast Sword Squire, agad siyang nasupil at napatay. Napakalakas nito. Ilang sandali ang nakalipas, iniisip pa rin ni Yesuan kung paano mag-explore dito, ngunit sa susunod na sandali, ang puso ni Yesuan ay naiwan na lamang upang makatakas. Sobrang lakas. Masyadong malakas ang pamimilit na iyon, masasabing ito ay isang malakas na pag-iral na hindi pa nakikita ni Yesuan. Kasunod ng maliit na tulay ngayon, galit na umatras si Yesuan patungo sa likuran. Sa likod niya, isang grupo ng mga demonyong mangingisda ang patuloy na humahabol at pumapatay, at si Yesuan ay hindi man lang ng ahas na lumingon. Tumakas. Nakakabaliw na. Pagtakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo si Yesuan ng napakalakas na pag-iral noong siya ay nasa isang misyon sa unang pagkakataon. Masasabing siya rin si Yesuan, na pumalit sa ibang tao para isagawa ang gawaing ito, maliban kung siya ay sobrang lakas, kung hindi, natatakot ako na tiyak na mamamatay siya. Walang buhay na tumakas si Yesuan, dahil alam na alam niya sa kanyang puso na kung hindi siya aalis, baka hindi siya makaalis. Sa kabutihang palad, tila ang mga powerhouse ng sirena na ito ay hindi makalabas sa islang iyon, at nang umalis si Yesuan sa isla, ang mga powerhouse na ito ng sirena ay tumigil sa paghabol. Kabanata 2172, Pagkagulo. Mula sa ayaw nilang mga mata, alam ni Yesuan na talagang gusto nilang patayin si Yesuan, o, sa madaling salita, takot na takot silang malantad ang sitwasyon dito, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila makaalis sa isla. Si Yesuan ay hindi nang ahas na mag-antala, mabilis na bumalik sa training camp, at pagkatapos ay direktang hinanap si Liu Luo. Yesuan, ano ang hinahanap mo sa akin? Iba rin si Liu Luo, alam mo, bagamat subordinate niya itong si Yesuan, but basically hindi niya siya papansinin,
maliban sa annual assessment, hindi man lang siya nakausap ni Yesuan, pero sa pagkakataong ito, hindi ko inaasahan na si Yesuan talaga ang nagkusa na lumapit sa kanya. Tumingin si Yesuan kay Liu Luo. Sa training camp, si Liu Luo ay isa sa mga taong mas pamilyar kay Yesuan. Kaya walang pag-aalinlangan, direktang sinabi niya, "Senyor, alam mo ba yung normal na mahirap na misyon sa Lake Limpo?" Ang usapin ng gawain ni Yesuan ay kumalat sa kampo ng pagsasanay, lalo na ang mga tao sa unang bahagi, hindi nila masyadong naiintindihan ang gawain ni Yesuan. Natural, pare-pareho din ang talakayan. Ngayon, tinanong ni Yesuan ang kanyang sarili sa Lingbo Lake, mukhang totoo ang gawain ni Yesuan. "Well, I know, what's wrong with Lake Limpo?" Tanong ni Liu Luo kay Yesuan. "Senyor, Lingbo Lake, natatakot ako na may malaking mangyari, kinuha ko ang gawain doon sa pagkakataong ito, at pagkatapos ay pumunta ako upang tingnan ang Lingbo Lake. Ngunit nakakita ako ng pagbabawal doon, at matapos itong masira, nakakita ako ng isang misteryosong isla, at mayroong isang malaking grupo ng mga mangingisda na nakatira sa isla na iyon. Ang taong isda ay hindi ang susi ay ang lahat ng mga sirena na nasa loob nito ay demonyo, at mayroong isang napakalakas na tao upang bantayan ito." "Sandali, Yesuan, sabi mo mga sirena at mangingisda. Ano ang nangyayari? Ano ang pagkakaiba?" Pinutol ni Liu Luo si Yesuan, ngunit ang punto ng kanyang tanong ay medyo kakaiba. "I don't know the specifics, to put it simple, may dalawang lahi ng dayuhan sa itaas. Siyempre, maaaring dalawang sangay din ng iisang lahi. Mga senyor, hindi ito ang susi ay na demonyo ang mga halimaw sa itaas." Demonisasyon. Kumunat ang noo ni Liu Luo. Ang salitang demonization ay hindi pamilyar, ngunit sa banal na kaharian, napakabihirang makatagpo ng mga demonyong nilalang o tao. Maraming mga demonyong Diyos, ngunit may mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng demonisasyon at mga demonyong Diyos. Ang demonyong Diyos ay ibang paraan lamang ng paglilinang, o ito ay nilinang ng lahi ng demonyo. Gayunpaman, ang demonisasyon ay tumutukoy sa mga tao at halimaw na ang mga puso at anyo ay nagbago ng malaki. Malupit, duguan, galit na galit, walang awa. Ang ganitong bagay ay hindi matatawag na isang tao, ito ay dapat na tinatawag na isang hayop. "Okay, Yesuan, alam ko, magpahinga ka muna, isusumbong ko agad ang bagay na ito." Hindi magdududa si Liu Luo sa sinabi ni Yesuan. Nandoon ang pagkakakilanlan ni Yesuan, hindi na kailangang sabihin na gusto niyang linlanggan ang mga tao. Sa makatuwid, mabilis na nahanap ni Liu Luo ang nangungunang pamunuan ng training camp. Ang pangyayaring ito ay tila ganap na nakagambala sa ritmo ng buong kampo ng pagsasanay at biglaang nag-ambala sa buhay ni Yesuan. Ang hindi maipaliwanag na hitsura ng demonyong halimaw na ito ay hindi maipaliwanag, o masasabing kung hindi ito natuklasan ni Yesuan, hindi ito magdulot ng napakaraming bagay. Dapat mong malaman na ang misyon ng Lingbo Lake ay hindi lang si Yesuan ang nagpunta para mag-imbestiga, kundi pati na rin ang maraming tao, at kahit sa normal na panahon, may ilang tao na pumunta doon. Gayunpaman, walang nakapansin ng kaunting anomalya. Dahil masyadong malakas ang pagbabawal doon. Masasabing kung hindi babalikan ni Yesuan, maaaring mahirap matuklasan ang sikretong ito. Sa oras na ito, nang lumitaw ang usapin ng pagdedemonyo ng mga halimaw, hindi banggitin ng anupaman, kahit na ang labanan sa pagitan ng Lingsuan Pavilion at ng Night Empire ay hindi namamalayan na nagpabagal sa kanyang mga paggalaw. Pagdemonyo ng mga halimaw, ito ay isang malaking bagay. Sa daan-daang mga kaharian na ito, hindi kailanman nagkaroon ng ganoong bagay. Sa katunayan, ang mga demonyong halimaw na alam ng mga tao ay nagmula sa mga alamat. Sinasabi na bilang karagdagan sa pangunahing mundo ng Diyos sa kanilang panig, mayroong hindi mabilang na mga pangunahing Diyos na mundo, kung saan, ang pangunahing Diyos na pinakamalapit sa kanilang pangunahing Diyos na mundo ay isang Diyos ng demonyo. Hindi tumigil ang labanan sa pagitan ng dalawang pangunahing Diyos. Gayunpaman, ang mga labanan sa pangkalahatan ay sumiklab sa lihim na larangan ng labanan. Ito ay isang independenteng espasyo ng labanan na binuksan ng dalawang pangunahing Diyos, at ito rin ang tanging punto ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang pangunahing mundo ng Diyos.
Ang Divine Realm ay isang malaking kontinente, gayunpaman, ang kontinenteng ito ay hindi kumpleto, at sa itaas ng kontinente, mayroong hindi mabilang na mga void na lugar. Sinasabing ang mga ito ay nawasak ng mga labanan noong unang panahon. Ang mga walang laman na lugar na ito ay maaaring ituring na isang desperado na sitwasyon, maliban kung ito ay isang napakalakas na tao sa antas ng pangunahing Diyos, ang iba ay maaari lamang mamatay kapag sila ay pumasok. Sapagkat sa loob nito, mayroong walang kapantay na marahas na natural na batas, kapag nakapasok, papatayin agad. At ang mga walang laman na lugar na ito ay walang alinlangan na naging pinakamahusay na natural na mga linya ng hangganan. Sa ganitong paraan, natural na napakahalaga ng contact zone sa pagitan ng dalawang pangunahing Diyos. Ang labanan sa pagitan ni Yesuan at ng pangunahing Diyos ng demonyong Diyos na lahat sila ay nakatuon sa isang larangan ng digmaan. Sa madaling salita, imposibleng magkaroon ng mga demonyong nilalang sa loob. Hindi kaya may nangyayaring malaking pagsasabuatan. Lumipat na ang buong Mashang training camp. Hindi lang si Mo Xiang ang nasa training camp, kundi pati na rin ang iba't ibang puwersa, kabilang ang Ling Zuan Pavilion at iba pa, ay nagpadala din ng sarili nilang powerhouses, handa ng sabay-sabay na umalis para tingnan kung ano ang nangyayari. Dahil si Yesuan ang unang taong nakaalam ng balita, hiniling din sa kanya na sumali sa team, at hindi ito pinansin ni Yesuan. Sa katunayan, kahit na hindi siya hilingin na lumahok, si Yesuan ay gagawa ng inisyatiba upang makilahok. Sa huling pagkakataon, sa wakas ay nakatakas si Yesuan, kung ano ang sasabihin, sa pagkakataong ito ay kailangan niyang humanap ng gulo sa mga demonyong nilalang na iyon. Ang koponan ay nagtipon pagkatapos ng 5 araw na napakabilis. At si Yesuan, kasama ang higit sa 30 Heavenly God Realms, sa ilalim ng pamumuno ng isang third-grade inferior spirit god, ay ang unang nagtakda bilang taliba. Pavilion Elder, ito ba ang sinasabi mo? Ang espiritong Diyos na ito ay mula sa Ling Zuan Pavilion, kaya napakagalang niya kay Yesuan. Oo, ito na, sumagot si Yesuan. Matapos matanggap ang sumasang-ayon na sagot ni Yesuan, ang lahat ay nagmamadaling nagbabantay at tumingin sa paligid. Ngunit wala silang mahanap, kahit na, kasama ang mababang espiritu. Pavilion Elder, heto, wala dito, naalala mo ba ang maling lokasyon? Sabi ko nandito, tapos natural, hindi mali, may pagbabawal dito, hindi mo ba nahanap? Ipagbawal, lahat, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, lahat sila ay hindi maipaliwanag, hindi nila nararamdaman ang pagbabago-bago ng pagbabawal. Sa pangkalahatan, ang anumang pagbabawal ay magkakaroon ng banayad na pagbabago-bago, at hindi mo na kailangang hawakan ang pagbabawal upang maramdaman ito. Siyempre, ayon sa lakas ng antas ng pagbabawal, ang lakas ng pagbabagong ito ay hindi kinakailangan. Sa sandaling ito, nang marinig nilang sinabi ni Yesuan na mayroong pagbabawal dito, binigyang pansin ito ng lahat, at kahit na maraming tao ang kumuha ng magic weapon para tuklasin ang pagbabawal. Kabanata 2173, ang Isla ng Terroridad. Gayunpaman, walang problema dito. Wala silang nakitang kakaiba. Nagulat si Yesuan dito. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para makipagtalo tungkol dito. System, sirain ang pagbabawal dito. Ding, matagumpay na nasira ang pagbabawal. Sa mata ng lahat, naglakad lang si Yesuan papunta sa isang sulok na posisyon, at pagkatapos ay tumayo doon sandali. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at casual na ikanaway iyon. Sa isang iglap, isang tulay na hinabi ng mga halamang tubig ang lumitaw sa kanilang harapan. Eto, may ban talaga. Napatingin ang lahat sa layunin ni Yesuan. Maaaring matuklasan ni Yesuan ang pagbabawal na ito at masira ito, ngunit hindi nila ito mahanap. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba ibig sabihin na si Yesuan ay isang ipinagbabawal na master? Sa isang iglap, lalo pang natakot ang lahat sa misteryo ni Yesuan. Oo, horror ito. Ano ang pagkakakilanlan ni Yesuan, at bakit, laging napakaraming misteryosong bagay sa paligid niya? Siyempre, sa oras na ito, hindi ito ang oras para sabihin ito. Pagkatapos masira ni Yesuan ang pagbabawal, lahat ay hindi nag-atubili at naglakad pasulong. Gayunpaman, nang papasa na si Yesuan, narinig niyang sinabi ng Espiritong Diyos.
Pavilion elder, please stay, please wait here for a while. This prohibition, since you left last time, and now it has restored. Then, it is very likely that this prohibition is a prohibition with self-healing ability. To prevent the people behind from find this small bridge, please also ask the pavilion elder to stay and guide the way for others. Masasabing ang kaharian ng Espiritong Diyos na ito ay mas mataas kaysa kay Yesuan, ngunit ang pagkakakilanlan ni Yesuan ay higit na marangal kaysa sa kanya. Natural, maaari lamang niyang mapanatili ang pantay na pakikasama sa harap ni Yesuan. Tumango si Yesuan, makatwiran din ang sinabi ng Espiritong Diyos na ito. Kaya, hindi sumama sa kanila si Yesuan. Half-day late lang ang follow-up team. Sa kalahating araw na oras na ito, hindi alam ni Yesuan kung ano ang kanilang ginagawa. At syempre, hindi nag-abala si Yesuan na pakialaman. Mabuti na lang at hindi pa naaayos ang pagbabawal, kaya sabay-sabay na naglakad ang lahat patungo sa harapan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yesuan ay nang pumasok sila, ilang mga sirang bangkay lang ang nakita nila. 12 ng mga tao sa taliba ang ganap na nalipol. Hindi, mayroon pa ring isang tao na lumalaban, ito ay ang mababang espiritu ng Diyos na powerhouse. Bilis, tulong, sa isang iglap, ilang powerhouse ang direktang sumugod at nakipaglaban sa mga demonyong merfolk. Hindi nagtagal, naligtas ang mababang espiritong espiritu. Anong nangyayari? May mabilis na nagtanong sa mababang espiritong Diyos. Ang mababang espiritong Diyos ay tumingin sa karamihan at sinabi, "Eto, baka isa itong bitag, pagdating ko dito kasama ang taliba, may narinig akong boses na nagsasabing matagal na itong naghihintay sa atin." What do you mean? You can be clear, what is this? Hindi ko alam kung ano talaga ang ibig sabihin nito, alam ko lang na sinabi ng boses na ito na matagal na tayong naghihintay, at pagkatapos, ang mga mangingisdang iyon ay bigla na lang umatake sa amin, kahit na ang average na lakas ng mga demonyong halimaw na ito ay hindi masyadong malakas, ngunit, mayroon silang ilang mga espesyal na mahiwagang kapangyarihan. Bukod sa mga ito, ang pinakamahalagang bagay na dapat mong bigyang pansin ay ang mga demonyong halimaw na ito ay maaaring muling mabuhay ng walang hanggan. Ano, walang katapusang muling pagkabuhay. Sa pagkakataong ito, lahat, kabilang si Yesuan, ay natigilan. Pagkabuhay na mag-uli, totoo na may mga taong may ganitong espesyal na mahiwagang kapangyarihan, ngunit walang katapusang muling pagkabuhay, ano ito? Huwag mo na itong pakialaman, patayin mo. Siguraduhing tingnan mo muna ang mga sekreto. Ang lahat ay hindi nag-alinlangan, direkta nilang pinatay ang harapan, sa orihinal. Si Yesuan ay susugod na rin, ngunit ang mababang espiritong Diyos ng Lingsuan Pavilion ay biglang pinigilan si Yesuan. Ano bang problema mo? Tumingin si Yesuan sa mababang espiritong Diyos at hindi alam kung ano ang gusto niyang gawin. Matanda sa pavilion, umalis ka na dito dali, huwag kang mag-alinlangan, umalis ka kaagad, dito. Hindi ito isang bagay na maaari nating pukawin, at bukod pa, may isang pares ng mga mata na nakatingin sa gilid na ito, kaya't maaari ko lamang hayaan ang lahat na sumugod, ngunit ang ibang tao ay maaaring mamatay, hindi mo magagawa. Anong ibig mong sabihin? Hindi nakapag-react si Yesuan, hindi nilinaw ng taong ito kung ano ang nangyayari sa kanyang mga salita, hiniling niya kay Yesuan na umalis kaagad. Hindi imposibleng hayaang umalis si Yesuan, ngunit maaari mong linawin ito. Gayunpaman, ang mababang espiritong Diyos na ito ay hindi nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit bigla at direkta, humampas kay Yesuan gamit ang isang palad. Siyempre, ayaw niyang masaktan si Yesuan, sa katunayan, direktang itinulak ng kanyang palad si Yesuan palayo sa napakabilis na bilis. Anong gusto mong gawin? Tumingin si Yesuan sa lalaki, lumipad pabalik ang kanyang figura, ngunit patuloy siyang nagtanong. Gayunpaman, isang itim na higanteng kamay na biglang lumitaw ang sumagot sa tanong ni Yesuan. Ang kamay na iyon ay nakaunat mula sa ilalim ng isla, at sa sandaling lumitaw ito, pinuntirya nito si Yesuan, na malapit nang umalis. Damn it! Ano ba naman ta? Nagulat si Yesuan sa kanyang puso, ang kasalukuyang sitwasyon ay lumampas na sa kanyang inaasahan. Sa unang pagkakataon na dumating siya ay itinapon. Sa pangalawang pagkakataon na dumating siya, kailangan niyang tumakas, ano ba ito? Damn it!
Ang pakiramdam na ito ay nagpalungkot kay Yezuan. Ang mababang espiritong Diyos ay biglang tumalon, ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang harangan ang pag-atake para kay Yezuan, at sumigaw ng mas malakas. Fair na, hindi alam ni Yezuan kung bakit ginawa ito ng lalaking ito, ngunit nang umalis siya, nang tumingin siya sa isla sa huling pagkakataon, alam na niya na sa pagkakataong ito, natatakot ako na walang makakatakas maliban sa kanya. Nang inig siya sa huling sulyap ni Yezuan, at natarante pa. Kaya, ano ang nakita ni Yezuan? Ang huling nakita ni Yezuan ay isang napakalaking itim na higanteng kamay. Ang mga dambuhalang kamay na ito ay hindi maisip na makapangyarihan, at maaari nilang mahuli ang isang tao sa isang paghawak. Masasabing sa Heavenly God Realm, walang makakalaban dito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mayroon lamang 5 Spirit God Realm powerhouses na dumating, at malinaw naman, wala silang kahit kaunting epekto. Paano kaya? Paano ito posible? Ano bang nangyayari? Nagulat ang puso ni Yezuan. Walang kaunting pag-aalinlangan, diretso siyang bumalik sa training camp. Sa oras na ito, sa kampo ng pagsasanay, ang lahat ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa pagtuklas sa Lingbo Lake. Marahil sa kanilang mga mata, ito ay isang labanan na 9 sa bawat 10. Gayunpaman, nang makita nila si Yezuan, na nasa gulat, na bumalik, malinaw na naglabas sila ng ibang ekspresyon. Ang Pavilion Master ni Ling Zuan ay mabilis na naglakad sa harap ni Yezuan, sa katunayan, kung hindi dahil sa demonyong halimaw na biglang lumitaw sa pagkakataong ito, marahil, hindi siya papayag na magkusa na makita si Yezuan. Master Ye, anong nangyari, bakit ka bumalik mag-isa, at ang iba? Tawagan si Yezuan Master Ye. Siyempre, ito rin ay para itago ang pagkakakilanlan ni Yezuan. Hindi na sila makakabalik, sabi ni Yezuan, at sa parehong oras, nakatingin din siya sa mga taong naroroon, Spirit God Realm. Lumabas na lahat sila ay mga powerhouse ng Spirit God Realm, at ang mga taong ito ay kumakatawan sa pinakamalakas na puwersa sa 100 Realms ng Mo Shang. Kabanata 2174, Nagkamali. Sandali, Yezuan, sabi mo hindi na sila makakabalik, anong nangyayari? Ang nagsalita, ito ay ang battalion commander ng Moshang Training Camp, ang mailap na lalaki na ito. Siyempre, ang titulo ng battalion commander ay medyo mahirap pa rin, kaya lahat ay magalang na tinatawag siyang Venerable Fog Whisper. Ang Lake Lingbo ay isang bitag, hindi ko alam kung anong mga sekreto ang nasa loob, ngunit, ang mga tao mula sa nakaraan, lahat sila ay nakulong. Masasabing halos walang posibilidad na maibalik ito. Sagot ni Yezuan. Gayunpaman, ang mga salita ni Yezuan ay umaakit ng batikos. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Sabi mo hindi na makakabalik ang kapatid ko, sabihin mo sa akin ng malinaw, binalikan mo ang balita, at ngayon ikaw lang ang babalik, kailangan mong linawin sa akin. Sa pagkakataong ito, ang taong nagsalita ay kabilang sa isang puwersa na tinatawag na Bailu, na itinuturing na isang medium-sized na puwersa sa gitna ng Mo 100 Realms. Kumunot ang noo ni Yezuan, ang mga salita ng taong ito ay halatang may matinding hinala, at masasabi pa nga na si Yezuan ang nagplano ng pagsasabwatan na ito. Si Bailu ay pala kaibigan sa Night Empire, at makatuwirang huwag maghintay na makita si Yezuan, ngunit sa oras na ito, labis na pagdudahan si Yezuan. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Yezuan na biglang tumaas ang kanyang galit, at isang pares ng mga mata ang tumitig sa taong iyon. Gayunpaman, may tumalon bago si Yezuan. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Master of the Missing Moon. 100th Floor Landlord, ano ang sinabi mo? Naghihinala ka ba kay Master Ye? Haha, pinagdududahan ko siya, hindi ba siya worth doubt? Well, let me ask you, bakit siya lang ang nakadiscover ng mga sekreto ng Lake Limpo? Ang dami na nating napuntahan noon, bakit walang makakatuklas? Ngayon, kukunin na rin niya ang lahat, pero hindi pa bumabalik ang lahat, at bumabalik siyang mag-isa, ano say mo? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, may agad na tumugon. Ibig sabihin, itong si Yezuan ay isa lamang medium heavenly god cultivator, at sa mga taong ipinadala, ang karamihan sa mga tao ay mas mataas kaysa sa kanyang cultivation, ngunit bakit siya lang ang bumalik? At ang iba pa, kung talagang may panganib, makakatakas ang batang ito, bakit hindi makakatakas ang iba?
Dapat mong malaman na sa team, mayroong 5 powerhouses ng Spirit God Realm. Masasabi bang mas makapangyarihan ang batang ito kaysa sa powerhouses ng Spirit God Realm? Anong sabi mo? Si Yezuan ay galit na sa kanyang puso ngayon, kahit na ang lakas ng mga taong ito ay napakalakas, ngunit talagang gusto ni Yezuan na patayin sila ngayon, at ang pakiramdam ng pagiging mali ay talagang hindi komportable. Higit pa rito, sa pagkakataong ito ay ganap na nakatakas si Yezuan dahil ang powerhouse ng Spirit God Realm sa Lingzuan Pavilion ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para iligtas siya. Tingnan mo, ikaw pala, bata, hindi ka ba dapat pinaghihinalaan? At ikaw Lingzuan Ge, hinala ko ngayon na ikaw Lingzuan Pavilion ay nakipagsabuatan sa batang ito at sadyang gustong ubusin ang lakas ng lahat, para ikaw ay Lingzuan Pavilion ay lumaki. Ito ay higit at higit na mapangahas. Mahigpit na hinawakan ni Yezuan ang Divine Sword sa kanyang kamay. Gayunpaman, ang Pavilion Master ng Lingzuan ay lumapit kay Yezuan at bahagyang umiling kay Yezuan. Masasabing walang naniniwala kay Yezuan, ngunit ang mga tao ng Lingzuan Pavilion ay hindi kailanman magdududa kay Yezuan, kahit na hindi lubos na kinikilala ng Lingzuan Pavilion Master na ito ang pagkakakilanlan ni Yezuan. Patayin mo siya. Biglang may umalingaw na boses. Papatayin niya si Yezuan. Nagalit si Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, ano ang magagawa niya, hindi banggitin na hindi niya matatalo ang mga taong ito, pag-usapan lang ang bagay na ito at hayaan siyang magpaliwanag. Sa katunayan, si Yezuan talaga ang unang nakatuklas ng abnormalidad, at pagkatapos, bumalik si Yezuan ng mag-isa. Lalo na ang mga taong pumunta sa training camp, sa oras na ito, halatang masama ang tingin ng lahat. Maging ang mga mata ni Liu Luo ay sobrang komplikado. Lahat ba kayo naghihinala sa akin? Nang makita ni Yezuan ang mga mata ni Liu Luo, isang malungkot na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Anyway, nanatili siya sa training camp na ito ng ilang sandali, ngunit kahit ang mga tao sa training camp ay ayaw maniwala sa kanya, ano ang naramdaman ni Yezuan? Gusto mong patayin si Yezuan. Kaya, lampasan mo muna ang bangkay ko. Kahit na ayaw ng Lingzuan Pavilion na ganap na sundin ang atas ni Yezuan, nang si Yezuan ay nasa problema, ang Lingzuan Pavilion Master ay nakatayo pa rin sa panig ni Yezuan ng walang pag-aalinlangan. Ilang sandali, nagkaroon ng katahimikan sa silid, at ang ilang mga tao ay nanatiling neutral, dahil hindi sila makapagpasya ng anuman hanggang sa napag-usapan ang mga bagay. Ang ibang bahagi ng mga tao ay gustong patayin si Yezuan, ngunit sa ilalim ng proteksyon ng Pavilion Master ng Lingzuan, kailangan pa rin nilang matakot sa 3 puntos. Okay, let's be quiet, give me a face, this matter still need to be investigated. The matter is investigated clearly, and it's not too late to make a decision. Tumayo si Venerable Mist Yu, anuman ang mangyari, si Yezuan ay tao rin niya ngayon, at ito rin ang kanyang teritoryo, kaya natural na imposible para sa kanya na huwag pansinin ito. Ano ba, ayaw mong pumunta sa training camp, at kailangan mong tumayo kasama ang batang ito. May tumalon, hindi kilala ni Yezuan ang sinuman sa mga taong ito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kailangan siyang patayin ng mga taong ito. Ano ang mabuting may dudulot ng kanilang pagpatay kay Yezuan? O sadyang ginagamit si Yezuan para ilabas ang frustration at galit sa kanilang mga puso. Napakunot ang noo ni Venerable Mist, masasabing sobra-sobra ang mga sinabi ng taong ito, na lubos na ikinagalit ni Venerable Mist. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ng tao ang narinig sa di kalayuan. Report sa singers, may bumalik na. May nagbalik. Sa wakas ay gamaan ang loob ni Yezuan, at ang iba ay nagkatinginan din. Gayunpaman, ang lahat ay hindi nag-atubiling, ngunit mabilis na lumabas. Nang makita ni Yezuan ang taong iyon, nakaramdam siya ng takot. Sa oras na ito, ang buong katawan ng lalaki ay bumubula ng itim na gas, at ang isang kamay at isang paa ay na demonyo. At sa mga mata niya, may kung anong kabaliwan din, buti na lang at malinaw pa rin ang iniisip niya. Bilasan mo, lumabas ka, ang bagay na yan, mabuhay ka. Pagkatapos sabihin ito, ang powerhouse na ito ng Spirit God Realm ay nahimatay. Ikalawang kapatid, sumugod ang may-ari ng daang palapag, at ang taong ito ay kanyang nakababatang kapatid.
Agad na napawi ng mga salita ng taong ito ang mga hinala ni Yezuan. Gayunpaman, walang sino man ang nagbigay pansin kay Yezuan. Sa kanilang mga mata, si Yezuan ay isa lamang langgam, kahit na hindi nila maintindihan, kailangan pa ba nilang humingi ng tawad? Ang bagay na iyon, ano ito? Naguguluhan si Yezuan, gayunpaman, may isang taong nakalutas sa mga pagdududa ni Yezuan. Ito, paano ito posible, hindi ba't patay na siya? Noong hinintay ko ang lahat ng lakas ko para makakilos, umabot ng daan-daang taon para pinuhin siya, bakit siya nabuhay muli, at saka, nagpakita pa rin siya sa Limbo Lake. This can't be, matagal nang nawasak ang bagay na yan, bakit binuhay, hindi pwede. Oo, ang grupong iyon ng sinaunang espada na layunin, tanging ang instinct na pumatay, kahit na ito ay muling nabuhay, hindi ito dapat matutong mag-ayos ng mga bitag. Kapag ang sinaunang espada ay ipinanganak, ito ay isang malaking pagpatay, naghintay ako ng daan-daang taon ng madugong labanan, at tumagal ng 100 taon upang pinuhin bago ang kanyang katawan ay ganap na nabura, at ang sinaunang espada na ito ay hindi pa rin lumilitaw, bakit hindi pa rin ito nawawala? Kabanata 2175, Isang deal sa Ling Zuan Pavilion. Layunin ng sinaunang espada, ano ito? Muling sumimangot si Yezuan. Sa kabutihang palad, si Master Missing Moon ay dumating sa tabi ni Yezuan at ipinaliwanag kay Yezuan sa mahinang boses. Master Ye, maaaring hindi mo alam, na ang layunin ng sinaunang espada ay orihinal na layunin ng espada na natitira sa isang sinaunang misteryosong sinaunang espada, at ito ay hindi kahit isang espiritu ng sandata, ngunit pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng paglilinang, ito ay talagang nakakuha ng isang hindi kumpletong Diyos, at ang lakas nito ay napakalakas. Mga 500,000 taon na ang nakalilipas, ang espadang ito ay unang lumitaw sa aking Mo 100 Realms. Sa oras na iyon, hindi alam ng mga tao ang kanyang kakilakilabot, at inisip na siya ay isang magic na sandata, na umaakit ng maraming lakas upang mangagaw. Gayunpaman, pagkatapos ng isang madugong labanan, ang lahat ay natalo ng sinaunang espada at napatay ang libu-libong tao upang makapasok sa halos 1 tridecillion na hulog. Paglaon, tinipon ko ang lahat ng lakas ng mga tao ng 100 Realms at winasak ito pagkatapos ng madugong labanan, kumbaga, ito ay isang sakuna. Isang kakilakilabot na sakuna. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang paghahanap ng mga sinaunang kayamanan, dahil walang nakakaalam kung anong mga pagbabago ang dulot ng mga sinaunang bagay. Kaya ayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang sinaunang espada lang ang magdudulot ng kaguluhan. At pagkatapos ng daan-daang libong taon, ito ay lumitaw muli, at sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay nagdala ng ganoong gulat. Masasabing sa pagkakataong ito ay biglang nangyari ang insidente, ngunit napakapalad din na matukoy ito ng maaga. Ang makapangyarihang sword intent na iyon na maaaring tumawid sa buong Mo Siyang 100 Realms, kung talagang hahayaan niyang magtagumpay ang kanyang plano, natatakot ako na muling sumiklab ang isang sakuna sa Mo Siyang Bai Realm. Bigla, habang iniisip ni Yezuan ang problema, tumunog ang boses ng system. Ding, ang system prompt, congratulations sa host para sa pagtuklas ng isang espesyal na item, ang sinaunang sword intent. Ang bagay na ito ay isang sobrang kayamanan na nagpo-promote ng bloodline ng host, inirekomenda na kolektahin ito ng host. Ano, ito ay talagang isang magandang bagay upang i-promote ang iyong sariling bloodline. Gayunpaman, kung gayon ang bagay, sigurado ka bang mayroon kang paraan upang dalhin ito? Nanlungo si Yezuan, imposible, sa wakas ay nakahanap siya ng kayamanan na kapakipakinabang sa kanya, at pagkatapos ay hindi niya ito makuha, hindi matanggap ni Yezuan ang ganoong resulta. Hindi, kailangan mong humanap ng paraan para palakasin ang iyong lakas. Biglang nabaling ang tingin ni Yezuan sa Ling Zuan Pavilion Master, tila maraming magagandang bagay sa Ling Zuan Pavilion. Gayunpaman, ang Ling Zuan Pavilion na ito ay hindi pa ganap na nasupil ni Yezuan, at tila kailangan niyang gumamit ng ilang presyo para makuha ang mga benepisyong gusto niya. Pavilion Master Ling Zuan, maginhawa bang humanap ng lugar para makipag-chat? Direktang sinabi ni Yezuan sa Pavilion Master ng Ling Zuan Pavilion. Ang Pavilion Master ni Ling Zuan ay tumawa sa kanyang puso, kung ano ang pagkakakilanlan ni Yezuan, alam na alam niya sa kanyang puso,
masasabing kung talagang pilit siyang pinasuko ni Yesuan, talagang wala siyang paraan para tumanggi. Tungkol sa dahilan, ang pagkakaroon ng Ancient Relic Clan ay napaka-subordinate sa Ancient God Emperor, hindi lamang dahil sa pagkakakilanlan ng Ancient God Emperor, kundi dahil ang Ancient God Emperor ay may paraan para kontrolin sila. Sa katunayan, ang mga sinaunang labi na ito, noong sinaunang panahon, ay pawang mga alipin ng mga sinaunang emperador ng Diyos, at ang mga panahon ay lahat ay minarkahan bilang mga alipin. Ito ay hindi katulad ng paraan ng pagkontrol sa mga alipin. Ang dugo at kaluluwa ang kumokontrol sa kanila. Sa madaling salita, si Yesuan ay talagang nagmana ng kompletong kontrol sa kanila habang kinukuha ang mana ng Ancient God Emperor, iyon ay, ang Divine Seal, ngunit ngayon ay hindi na alam ni Yesuan. Si Yesuan ay ipinanganak, sila ay ipinanganak, si Yesuan ay patay na. Hanggat si Yesuan ay nagsabi ng isang salita, silang lahat ay ililibing ng magkasama. Hindi lang iyon, ang pangunahing bagay ay wala silang kahit katiting na kapital para tanggihan ang alinman sa mga salita ni Yesuan. Dahil anumang salita ni Yesuan ay may kapangyarihan ng pang-aapi ng kaluluwa para sa kanila. Sa kabutihang palad, hindi alam ni Yesuan ang mga bagay na ito ngayon, kaya natural na hindi magkukusa ang Lingzuan Pavilion Master na ilabas ito. Okay, Master Ye dito, please. Bagamat sinasabing gustong ipakita ng Lingzuan Pavilion Master ang poster na dapat taglayin ng isang malakas na lalaki sa harap ni Yesuan, sa sandaling magsalita siya, nagbago pa rin siya ng panlasa, at mukhang magalang pa rin siya. Hindi nagtagal, dumating sa isang silid sina Yesuan at Lingzuan Pavilion Master. Ang Lingzuan Pavilion Master ay casual na nag-ayos ng isang simpleng pagbabawal, at pagkatapos ay tinanong si Yesuan. Hindi ko alam, ano ang hinahanap sa akin ni Master Ye. Tama, gusto kitang makausap tungkol sa isang deal, hindi ko alam kung interesado ka. Hehe, hilingin mo kay Master Ye na ipaliwanag kung ano ang deal. Ang Pavilion Master na si Lingzuan ay mayroon ding ilang pagdududa sa kanyang puso, hindi niya alam kung anong deal ang gustong pag-usapan ni Yesuan sa kanya. Okay, pagkatapos ay sasabihin ko ito ng direkta, umaasa akong mag-ayos ako ng ganap na defensive ban para sa iyo, kapalit ng isang batch ng mga kayamanan mula sa iyong Lingzuan Pavilion, upang mapahusay ang iyong lakas. Oo, ito ang whole card ni Yesuan. Sa simula, nang masira ang ipinagbabawal na bundok, si Yesuan ay may ganap na pagtatanggol, bagaman ang bagay na iyon ay hindi maituturo sa sinuman, ngunit magagamit ito ni Yesuan. Nang sabihin ni Yesuan ang ganap na defensive na pagbabawal na ito, alam na ng Lingzuan Pavilion Master kung ano iyon. Kung tutuusin, alipin din siya ng Ancient God Emperor noong panahon, at ang mana ni Yesuan ay mula rin sa Ancient God Emperor, kaya syempre alam niya kung ano ang Absolute Defense Prohibition. Sa katunayan, gusto man o hindi ni Ling Xuansh, maaari lamang siyang sumang-ayon. Oo, napakaikli ng sagot ni Lingzuan, at hindi man lang niya tinanong kay Yesuan kung ano ang gusto niyang kapalit. Syempre, ang bagay na ito ay natural na isang taong makikipag-ayos kay Yesuan. Hayaang makipag-ayos ang Pavilion Master Lingzuan, tinatayang kung ano ang sinasabi ni Yesuan ay kung ano ito. Sa makatuwid, ang Lingzuan Pavilion Master ay medyo matalino pa rin. Kaya lang ano ang silbi ng pagiging matalino? Si Yesuan ay sabik na pagbutihin ang kanyang lakas, at hindi siya nagsasalita ng walang kaparekan, dumiretso siya sa pangunahing pavilion ng Lingzuan Pavilion. Dito, ito ang punong tanggapan ng Lingzuan Pavilion, na sumasaklaw sa napakalaking lugar, gayunpaman, hindi gagamitin ni Yesuan ang pagbabawal upang palibutan ang lahat ng ito, ang kailangan lang niyang gawin ay palibutan ang pangunahing bulwagan ng Zuan Pavilion ng Ling. 3 araw lang ang inabot ni Yesuan sa bagay na ito, marahil ay talagang matagal bago ito ayusin ng iba, ngunit para kay Yesuan, sa tulong ng system, ang bilis ay natural na napakabilis. Mula noong huling beses na humiwalay ang Lingzuan Pavilion Master kay Yesuan, sinadya niyang iwasan si Yesuan, at ang responsable sa pakikipag-ugnayan kay Yesuan ay ang Missing Moon Master. Master Ye, ang iyong pagbabawal ay sadyang napaka-perpekto, naniniwala ako na walang makakasira dito maliban kung ang pangunahing Diyos ay personal na mamagitan. Napakalakas na pagbabawal, napakahiwagang pagbabawal, nakakita ako ng hindi mabilang na mga pagbabawal sa aking buhay,
ngunit ang pagbabawal ni Master Ye ay isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. Hehe, basta kontento ka, pwede mo bang ibigay ang bayad ko? Master Ye, ikaw ngayon ay itinuturing na Pavilion Elder ng aking Lingzuan Pavilion, kaya pagkatapos makipag-usap sa Pavilion Master, direkta akong maglalaan sa iyo ng 20 sub-pavilion bilang iyong direktang mga subordinate, at sa parehong oras ay bibigyan ka ng isang batch ng mga kayamanan. Ano sa palagay mo? Kabanata 2176, Pag-alis sa kampo ng pagsasanay. Bahagyang natigilan si Yezuan, sa totoo lang, hindi niya inaasahan na makakakuha ng ganoong kalaki noong una. Ayon sa mga iniisip ni Yezuan, mabuti na makakuha ng ilang mga kayamanan, ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan pa niya siya ng 20 sub-pavilion bilang direktang mga subordinate niya. Marahil sa ibabaw, tila walang silbi, ngunit sa katunayan, ang 20 sub-pavilion na ito, sa mahigpit na pagsasalita, ay sariling puwersa na ni Yezuan. Ibig sabihin, mula ngayon, si Yezuan ay maaaring bumuo ng sarili niyang puwersa. Kung isang araw, ang sistema ng sekta ay bagong bukas, kung gayon ay maiisip kung gaano karaming mga benepisyo ang makukuha ni Yezuan, at kahit ngayon, na may 20 branch pavilion, maaari din itong magbigay kay Yezuan ng ilang matatag na kita. Si Yezuan ay mahirap, napakahirap, at ngayon ay hindi na niya kayang maglabas ng 10,000 divine crystal sa kanyang katawan. Okay, deal. Malinaw, lahat sila ay mga taong may parehong puwersa, ngunit sa kasamaang palad ay may mga plano sila para sa isa't isa, na kung saan ang Yezuan at Lingzuan Pavilion ay magkakaroon ng pagkakaiba. Ang pagbibigay kay Yezuan ng 20 sub-pavilion ay walang halaga sa Lingzuan Pavilion. Dapat mong malaman na ang Lingzuan Pavilion ay may higit sa 10,000 sub-pavilion sa Mo 100 Realms. Gayunpaman, para kay Yezuan, ito ay isang malaking kita. Ayon sa mga kinakailangan ni Yezuan, ang 20 pavilion na ito ay pinili lahat sa teritoryo ng 10,000 Beast God Sect sa simula, kasama ang Lingzuan Pavilion Branch kung saan nauna si Yezuan. Naalala pa ni Yezuan si Elder Lin sa sub-pavilion na iyon, ang mabait na matandang iyon. Sa simula, ang lakas ni Yezuan ay katamtaman, at noong una siyang dumating sa God Realm, si Elder Lin ang nagbigay kay Yezuan ng unang benepisyo. At ngayon, natural na gustong pasalamatan siya ni Yezuan. Minsang sinabi ni Yezuan na kung may pagkakataon, tiyak na babayaran niya ito, kaya ngayon ay natural na pagkakataon. Si Yezuan ay walang kahit kititing na karanasan sa pamamahala ng mga auction, kaya direktang inilabas ang isang order. Si Elder Sheng na rin ay ang Regional Supervisor Elder, na responsable sa lahat ng usapin ng 20 sub-pavilion na pag-aari ni Lingzuan. Siyempre, si Lingzuan mismo ay hindi pumasa. Elder Lin, natatakot ako na hindi niya maisip na ang kanyang kabaitan sa simula ay nagdulot sa kanya ng mga benepisyo ngayon. Bumalik si Yezuan sa sarili niyang tirahan sa training camp ng Mo Xiang, bagamat sinabi niya na medyo nadismaya si Yezuan sa training camp ng Mo Xiang. Ngunit pagkatapos ng lahat, bukod dito, wala siyang matutuluyan sa ngayon, hindi pa banggitin, nandito pa rin si Feiyan. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang silid, hindi na siya makapaghintay na tingnan ang mga bagay na ibinigay sa kanya ng Lingzuan Pavilion. Hindi banggitin, ang Lingzuan Pavilion ay hindi maramo. Nakakalungkot lang na ang mga kayamanan na ito na hindi mabibili sa labas ng mundo ay mayroon lamang isang papel dito sa Yezuan. System, natapos mo na ba ang pagsubok? Mayroon bang anumang mga kayamanan na dapat itago? Ding, ang senadoryas ng system, walang mga espesyal na item ang natagpuan sa pagsubok na ito. Well, since that's the case, then devour it all, it's time to upgrade. Ding, nakalusot ang host, ang kasalukuyang 5 grade medium na Heavenly God Realm. Kaka-upgrade lang sa 5 grades. Bagamat maaari itong ituring na 4 na antas na sunod-sunod na promosyon, hindi nasisiyahan si Yezuan. Malay mo, napakalakas ng kalaban na susunod niyang haharapin. Sa puso ni Yezuan, ang kanyang mga kaaway ay hindi lamang ang sinaunang layunin ng espada, kundi pati na rin ang mga nagpahiya sa kanya noong araw na iyon. Yezuan, wala sa kanila ang maliligtas. Tila biglang tumigil ang usapin tungkol sa Lake Limbo. Ngunit kung sino man ito, malinaw na ito ay walang iba kundi ang kalmado bago ang dakilang digmaan.
Sa paligid ng Lingbo Lake, hindi mabilang na mga kampo ang itinayo ng iba't ibang puwersa, at may malalakas na tao na nakatalaga sa anumang oras upang mag-obserba anumang oras. Ang buong Lingbo Lake ay ganap na nakapaloob. Walang gustong humarap muli sa sakuna, kaya gusto ng lahat na maalis ng maaga ang panganib, ngunit hindi pa nila ito nagawa. Kung walang sapat na paghahanda, walang maglalakas loob na magbunsod ng digmaan ng basta-basta. Bago dumating ang bagyo, nagpatuloy si Yezuan sa mga gawain at nakakuha ng mga puntos. Natuklasan ni Yezuan ang sikreto ng Lingbo Lake, at hindi siya itinuring na bayani, ngunit bilang isang disaster star, at ilang sandali, ang mga tao sa buong training camp ay nagtago mula sa kanya. Sa kabutihang palad, walang pakialam si Yezuan sa mga ito. Sa loob lamang ng 3 buwan, nakakuha si Yezuan ng sapat na 10,000 puntos. Ang ganitong nakakatakot na bilis ng pagwawalis ay isang bagay lamang na kaya niyang gawin ni Yezuan. Kaya, bakit nagsumikap si Yezuan para makakuha ng mga puntos? Lumabas na sa training camp na ito ng Moshang, mayroong espiritu ng Vermilion Grass. Hindi hihigit, hindi bababa, eksaktong 10,000 puntos. Sa araw na ito, direktang pumunta si Yezuan sa exchange center, at gusto niyang ipagpalit ang espiritu ng damo. Ye Gangzi, anong kailangan mo? Si Yezuan ay kilala na ng lahat sa kampo ng pagsasanay sa Moshang, syempre, maging ito man ay magandang intensyon o malisyosong intensyon, sila lang ang nakakaalam. Nako, gusto kong ipagpalit ito sa isang kayamanan. Okay, pwede ko bang tanungin kung anong kayamanan ang kailangang ipagpalit ni Ye Gangzi? Grass Spirit, Grass Spirit, Ye Gangzi. Ang Spirit of Grass ay nangangailangan ng 10,000 points, sigurado ka bang gusto mong palitan ito? Oo naman. Siyempre, sigurado si Yezuan na mayroon na siyang 10,050 puntos, na ipinagpalit sa Spirit of Grass, kaya 50 puntos na lang ang natitira sa kanya, na masasabing napakasuspins, at maaari siyang mapatalsik anumang oras, ngunit walang pakialam si Yezuan. Sa simula, pumunta si Yezuan sa kampo ng pagsasanay sa Moshang na ito upang siyasatin ang mga sekreto ng Moshang Pavilion, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, walang resulta. Kaya, ano ang silbi ng pananatili ni Yezuan dito? Kasabay ng mga nakaraang kaganapan, handa na si Yezuan na umalis dito. Dito, walang dahilan para manatili si Yezuan. At saka, ngayong ang atensyon ng lahat ng puwersa ay nasa Lingbo Lake, sino ang magmamalasakit sa maliliit na galaw ni Yezuan, kaya handa na si Yezuan na direktang pumasok sa Moshang Pavilion. Sa araw na ito, kinuha ni Yezuan si Feiyan at direktang umalis sa training camp ng Moshang, ngunit ang kanyang pag-alis ay hindi nakatawag ng pansin ng sinuman, dahil hindi man lang kumusta si Yezuan sa training camp at diretsyong umalis. Marahil, ang tanging bagay na pagsisisihan ay si Liu Luo. Sa katunayan, gustong ibunyag ni Liu Luo ang bagay, at pagkatapos malaman na si Yezuan ay nagkamali, pinagsisihan niya ito. Sa anumang kaso, si Yezuan ay kalahati rin ng kanyang disipulo, kahit na halos walang kontak sa pagitan ng dalawa. Ngunit sa puso ni Liu Luo, wala talaga siyang pakialam kay Yezuan. Masasabing si Yezuan ang kanyang pinagmamalaki na disipulo. Nakakalungkot na hindi niya ito ipinahayag ng mabait, at wala man lang pakialam si Yezuan sa kanya. Umalis si Yezuan, at ang buong training camp ng Moshang ay halos walang pinagkaiba sa dati, maliban kay Liu Luo, na ang puso ay punong-puno ng kirot. Siyempre, ang pag-alis ni Yezuan ay hindi nangangahulugan na talagang walang kilusan. Si Yezuan ay walang kaibigan sa training camp, ngunit marami siyang kaaway. Maraming tao ang nainggit sa talento ni Yezuan, naninibugho sa lakas ni Yezuan, at naninibugho sa pag-aari ni Yezuan ng Feiyan, kaya pagkaalis ni Yezuan, may lihim na nagdiwang. Siyempre, ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Yezuan. Kabanata 2177 sumali kay Moshang. Anak, saan tayo pupunta? Si Feiyan ay biglang inabisuhan ni Yezuan na umalis, bagamat hindi siya masyadong nagtanong, ito ay medyo kakaiba pa rin. Bueno, sasama ako kay Moshang, ngunit hindi ko na kailangan na sumali ka sa pagkakataong ito, dahil wala akong gagawing mabuti, pagdating ko sa lugar, ako ay mag-aayos ng isang tirahan para sa iyo, at doon ka titira pansamantala, at hintayin akong matapos ang aking negosyo.
Okay, little girl understands. Walang pakialam si Feiyan kung ano ang plano ni Yezuan, gayunpaman, anuman ang iayos ni Yezuan, gagawin lang niya ito. Si Mo Xiang ay tumatanggap ng mga apprentice, hindi sa lahat ng oras, ngunit maaari ka ring pumunta doon karaniwan. Karaniwang kailangan mong dumaan sa 5 antas, na mas mahigpit kaysa sa kapag tumatanggap ka ng mga apprentice. Siyempre, sigurado si Yezuan. Nagpunta si Mo sa training camp, kahit na ito ang una at tanging lugar kung saan dumating si Yezuan sa God Realm para pansamantalang manirahan. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa kahihiyan ng hindi pagkakaunawaan, marahil ay hindi aalis si Yezuan ng ganoon kabilis. Sa makatuwid, nang umalis si Yezuan, nag-iwan siya ng ban sa training camp ng Ma Xiang, kung saan siya orihinal na nanirahan. Siyempre, si Luo Qi lang ang nakakaalam nito. Si Luo Qi ay kaibigan ni Feiyan, sa puso ni Yezuan, maaari siyang ituring na kalahating kaibigan. Ang pag-iwan sa pagbabawal na iyon ay ang kanyang alaala sa kampo ng pagsasanay ni Mo Xiang, at para din ito kay Luo Qi at sa iba pa. May naramdaman si Yezuan. Sa malapit na hinaharap, marahil isang nakakagulat na labanan ang sumiklab sa kampo ng pagsasanay. Ang pakiramdam na ito ay walang batayan na subjective na paghatol ni Yezuan. Ito ay sariling haka-haka lamang ni Yezuan, kaya hindi niya sinabi kahit kanino. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung ito ay mangyayari? Hindi nagtagal, dumating sina Yezuan at Feiyan sa gate ng bundok ng Mo Xiang Pavilion. Ang Mo Xiang Pavilion, bilang ang pinakamalaking lakas ng daang realms na ito, ay sumasaklaw sa isang malaking lugar, ngunit mayroon lamang isang pasukan, dahil itong Mo Xiang Pavilion, noong una itong itinatag, ito ay isang Jedi. Ang Mo Xiang Pavilion ay napapalibutan ng walang katapusang mga bundok. Siyempre, ang walang katapusang bundok na ito ay hindi isang Jedi. Gayunpaman, ang kakaiba ay nasa dulo ng walang katapusang bundok na ito, mayroong isang natural na Jedi na mahirap tumawid sa ilalim ng pangunahing Diyos. Sa ngayon, wala pang matagumpay na nakapasa, at sadyang ipinagbawal at pinalakas ito ni Mo Xiang, kaya dalawa lang ang paraan para makapasok sa Mo Xiang. Ang una, sa pamamagitan ng teleportation array, ay maaaring direktang maabot ang loob, maaaring mag-teleport array, syempre, hindi ito may set up ni Mo Xiang sa kalooban. Ang pangalawang paraan ay ang kunin ang tanging pasukan na ito. Stop, sinong hinihintay mo? Kara-rating lang ni Yezuan sa pasukan na ito nang huminto ang 2 tao sa kanyang harapan at maingat na tumingin kay Yezuan. Alam na ni Yezuan na ang depensa ni Mo Xiang ay napakahigpit, ngunit ayaw niyang maging mahigpit, halatang isang sekta, ngunit mayroong hindi mabilang na maliwanag na mga poste at mga lihim na post, kaya masasabing napakahirap para sa mga ordinaryong tao na makapasok. Ang mga junior ay mula sa Mo Xiang Training Camp, at umaasa silang makapasok sa Mo Xiang Pavilion para matuto ng sining. Si Yezuan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikon, at direktang sinabi ang kanyang kahulugan. Huwag kang pumunta sa training camp. I see, what's your name? Isang lalaking nakaputi ang lumitaw sa harap ni Yezuan at nakangiting tumingin kay Yezuan. Yezuan ang pangalan ng junior. Medyo magalang si Yezuan, kung tutusin, ang cultivation ng taong ito ay nasa Spirit God Realm, at tiyak na hindi ito isang bagay na madaling masaktan ngayon ni Yezuan. Ikaw si Yezuan. Nang marinig ng lalaki ang sagot ni Yezuan, medyo nagulat siya, ngunit hindi niya inaasahan na kilala niya talaga si Yezuan. Siyempre, ang pag-uugali ni Yezuan sa kampo ng pagsasanay ng Mo ay baluktot, hindi ang pangunahing layunin upang maakit ang atensyon ng iba, at hindi nakakagulat na makilala siya. Oo, ang junior ay si Yezuan. Haha, hindi ko akalain na ikaw pala to, di ba nagstay ka sa training camp sa Ma Xiang, bakit ka umalis? Ngumiti ang lalaki, ang pangalan ni Yezuan ay kumalat sa Mo Xiang, tutal, siya ang numero 1 henyo sa listahan. Mo Xiang, paanong hindi mo malalaman? Hehe, since kilala ng seniors yung juniors, so natural, alam din nila na nung araw na yon, nag-take risk yung juniors para alamin yung Lingbo Lake, pero na-misunderstood sila, ayaw na talagang magstay doon ng juniors, at hindi nila matiis ang ganyang klase ng kahihiyan. Sabi ni Yezuan, ito ay isang walang putol na dahilan, at sa parehong oras ay isang makatwirang dahilan. Kaya nga, Yezuan, ang sinusubukan kong sabihin sa iyo dito ay kahit nasaan ka man,
hindi maiiwasan ang ganoong bagay. Para sa iyo, nakipagdigma ang Lingzuan Pavilion at ang Night Empire, at ang saklaw ng labanan ay masasabing kasama pa ang lahat ng hanay ng 100 Realms, at ang iyong titulo bilang numero 1 sa listahan ng henyo noong araw na iyon ay napakaseloso rin. Ang pinakamahalagang bagay ay wala kang lakas. Kung wala kang lakas na katakutan sa isang araw, kung gayon kahit gaano ka katalento, hindi ka karapat-dapat sa karapatang igalang. Sinasabi ko na, naiintindihan mo ba? Siyempre naiintindihan ni Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin sa kanya ng taong ito ng ganoon kalinaw. Naiintindihan ng nakababatang henerasyon, sa katunayan, dahil dito ang nakababatang henerasyon ay maghahanap ng guro. Well, since that's the case, then, sumama ka sa akin. Kung gusto mong pumasok sa Moshang Pavilion ko, kailangan mong dumaan sa 5 pagsubok, kahit sino pa yan, hindi mo maiiwasan. Ngayon ihahatid na kita. By the way, I am the 5th Hall Mingkong. If you have chance in the future, you can go to the 5th Hall to find me. Ika-5 palasyo, Senior, maaaring mo bang sabihin sa mga junior ang higit patungkol kay Moshang? Tutal, ang mga junior ay papasok na rin sa sekta. Sinundan ni Yezuan ang lalaki patungo sa harapan at nagtanong, alam mo, pumunta siya kay Moshang, sa katunayan, gusto rin niyang malaman ang balita. Haha, confident kang bata, pero, sa talent mo, hindi ka talaga mapipigilan ng 5 level na yan, kaya hindi masakit na sabihin sa'yo. Ang labas lang ng mundo ang nakakaalam na ang aking Moshang Pavilion ay isang buo, ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang aking Moshang Pavilion ay nahahati sa 10 bulwagan, at ang 10 bulwagan ay kumikilos ng hiwalay. Kung walang utos mula sa Pavilion Master, sila ay karaniwang hindi nakikialam sa isa't isa. Ang unang bulwagan ay ang pinakamakapangyarihan, at ito rin ang pangunahing bulwagan na pinamamahalaan ng aking pavilion, kung saan ang lahat ng tao ay ang aking Panginoon, na kung saan ang lahat ay ang aking Panginoon, na kung saan ay ang aking Panginoon mismo, na kung saan ay ang aking Panginoon mismo, pinakagustong pumasok ng pavilion. Ang pangalawa hanggang ika-4 na bulwagan, na tinatawag na gabinete, ay ang mga piling tao sa aking Moshang Pavilion. Kung tungkol sa kalalabasan, kasama na ang ika-5 bulwagan ko, ito talaga ang panlabas na pavilion. Siyempre, hindi mo hinahamak ang huling 6 na bulwagan ko dahil sa pangalan ng panlabas na pavilion. Kung tutuusin, ang lakas ng huling 6 na bulwagan ko ay hindi dapat maliitin. Tumango si Yezuan, at mayroon siyang paunang pag-unawa sa 10 bulwagan ng Moshang Pavilion. Kaya, bakit sinabi ito ng taong ito kay Yezuan, at partikular na itinuro na ang lakas ng kanilang ika-5 bulwagan ay hindi mahina? Malinaw ang kahulugan na iyon, ngunit, kapag sumali na si Yezuan, pagkatapos, pipili siya ng bulwagan na sasalihan, siyempre, ang ibig sabihin ng taong ito, ay hayaan si Yezuan na pumili ng ika-5 bulwagan. Pagkatapos ng lahat, sa talento na ipinakita ni Yezuan ngayon, posible na sumali sa unang bulwagan. Kaya lang hindi niya alam na kahit wala ang kanyang mga salita, tiyak na hindi makakasama si Yezuan sa unang palasyo. Dahil, malinaw naman, ang unang bulwagan ay marahil ang pagkakaroon ng pinakamahalagang dike ni Yezuan. Noon pa man ay alam na ni Yezuan na itong si Moshang ay isang puppet ng extermination organization. Siyempre, dati, alam lang niya ito, pero ngayon parang hindi lahat si Moshang ay kontrolado ng extermination organization. Kabanata 2178, nagmamadali sa pagtanggap ng mga alagad. Dahil ba sa kung ano ang kinakatakutan ng organisasyon ng pagpuksa, kaya hindi siya naglakas loob na bitawan ang kanyang mga kamay at paa, o kung ito ay dahil sa walang lakas ang organisasyon ng pagpuksa upang ganap na kontrolin si Moshang. Ngunit isang bagay ang sigurado, sa Moshang Pavilion, hindi dahil walang puwang para maneuver ni Yezuan. Dapat sabihin na ang balitang ito ay magandang balita para kay Yezuan. Pagkatapos na dumaan sa bilang ng mga antas, sa wakas ay nakarating si Yezuan sa isa sa kanyang mga target na lokasyon. Yezuan, nakikita mo ba ang harapan? Narito, ito ang unang pagsubok. Tumangala si Yezuan, sa oras na ito, nasa harapan niya ang isang hagdan na walang katapusan, isang walang kapantay na hagdan na maaari lamang daanan ng isang tao. At sa tabi ng walang kapantay na hagdan na ito, mayroong isang ordinaryong kalsada, malinaw naman,
ang walang kapantay na hagdan na ito ay ginawa partikular para sa pagsubok. Yezuan, kailangan mong bigyang pansin, lumakad mula rito, hindi ito kasing simple ng iniisip mo, magkakaroon ng malakas na pamimilit dito. Ang pamimilit na ito ay automatikong maisa sa ayos-ayon sa iyong kasalukuyang nasasakupan, dapat mong tandaan, kung hindi mo ito makayanan, kung gayon, huwag mong pilitin ang iyong daan, kung hindi, kapag nahulog ka mula sa walang katulad na hagdan na ito, masasaktan ka, maiintindihan ka ba? Well, naiintindihan naman ng mga juniors. Sige, umakyat ka na, hihintayin kita sa labasan. Tumango si Yezuan, at dirdiretsong naglakad paakyat sa walang kapantay na hagdan, ngunit may mga pagdududa pa rin si Yezuan sa kanyang puso. Bakit ang taong ito ay direktang mananagot sa kanyang pagtatasa? Wala bang espesyal na tauhan ng pagtatasa? Siyempre, saan nalaman ni Yezuan na dapat may espesyal na assessment personnel? Gayunpaman, ang kompetisyon sa pagitan ng 6 na bulwagan sa labas ng Mashang Pavilion ay napakatindi. Kaya ang dahilan kung bakit ang taong ito ay gustong lumampas sa mga hangganan ay upang mag-iwan ng magandang imahe para kay Yezuan, kaya kapag pinili ni Yezuan kung aling bulwagan ang pupuntahan, ang kanilang pagkakataon sa ikalimang bulwagan ay maaaring mas malaki. Lumakad si Yezuan sa walang kapantay na hagdan, at naramdaman niya ang pagkakaroon ng pamimilit, at habang sumusulong si Yezuan, ang pamimilit ay tumaas din ng hakbang-hakbang. Gayunpaman, ang gayong pamimilit, para kay Yezuan, walang kahit katiting na pressure. Ang unang antas ay hindi hihigit pa dyan. Nang umakyat si Yezuan, nakita niyang naghihintay sa kanya ang tao sa labasan. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang lalaking iyon, kundi marami pang iba. Yezuan, halika, hayaan mong ipakilala kita. Ang mga taong ito ay ang mga elder ng Inner and Outer Nine Pavilion, at sa pagkakataong ito, pumunta sila para makita ang iyong tagumpay. Panoorin ang iyong sarili matalo ang antas. Bahagyang natigilan si Yezuan, kailangan ba ito? Siyempre, hindi siya naglakas loob na sabihin. Iyon, okay, pagkatapos, maaari kang pumasok sa ikalawang antas. Sa ikalawang antas, maaari kang gumamit ng anumang paraan, at mayroon lamang isang layunin, sa pamamagitan ng single plank bridge. Siyempre, sa single plank bridge na iyon, makakatagpo ka ng ilang mga hadlang, okay, ayan na. Isang taong may sobrang tigas na mukha ang nagsalita, at tila ito ang taong talagang responsable sa pagtatasa kay Yezuan. Hindi nag-atubili si Yezuan at diretsyong tumapak sa single plank bridge. Ding, nag-prompt ang system, may nakitang espesyal na kayamanan, soulwood. Bahagyang natigilan si Yezuan. Ano ang sitwasyon? Ang single plank bridge na ginamit sa seksyong ito ng assessment ay talagang isang espesyal na kayamanan. System, ano ang silbi nitong soulwood? Ding, sinenyasan ng system na ang soulwood ay maaaring magpino ng isang espesyal na soul control magic weapon sa mga normal na panahon. Ang magic weapon na ito ay hindi nakikitang makakaapekto sa mga tao sa paligid nito, at ang impluwensyang ito ay napakatago at hindi madaling makita. Ano? Bahagyang nabigla si Yezuan sa kanyang puso, sigurado, ang Moshang na ito ay hindi magandang lugar. Ngayon, si Yezuan ay nagsasagawa pa lamang ng panimulang pagtatasa, ngunit nakatagpo na siya ng isang bagay na parang soulwood. Kaya, ilang bagay na tulad nito ang nakatago sa Moshang Pavilion na ito. System, pwede bang protektahan mo ang kaluluwa ko, ayokong mahawa. Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang soulwood na ito ay hindi magdudulot ng anumang pinsala sa host. Ayos lang, gamaan ang loob ni Yezuan. Kung hindi pa siya pumasok sa Moshang Pavilion at hindi nakikitang nagbago ang kanyang opinyon, kung gayon ito ay isang trahedya. Nang tumapak si Yezuan sa soulwood, halatang nararamdaman niya ang isang malakas na atraksyon mula sa itaas ng kaluluwa, na parang gusto niyang lamunin ang kaluluwa ni Yezuan. Kung walang prompt mula sa system, tiyak na magkakamali si Yezuan na ito ay isang suppressive na paraan ng pagtatasa. Ngunit sa prompt ng system, alam na alam ni Yezuan sa kanyang puso, natatakot ako na mula ngayon, ang epekto ng soulwood ay na-activate na. Si Yezuan ay mayroon ding maraming magic weapons na nakakaapekto sa kanyang kaluluwa, at ang kanyang bloodline ay malakas, kaya maaari niyang labanan ito. Gayunpaman, ngayon ito ay isang pagtatasa lamang, kaya ilang mga bagay na tulad nito ang nakatago sa Moshang.
Tila hindi rin maiiwasan ang pagpapalakas ng lakas ng kaluluwa. Siyempre, kailangan kong banggitin si Feiyan dito, pinalalakas ni Feiyan si Yezuan ng pagkain sa panahong ito, at kasama nila, ang pangunahing bagay na dapat palakasin ay ang antas ng kaluluwa. Tila may ginawang makakain si Feiyan para kay Yezuan, marahil ito ay posible, at siya ay may sariling plano noon pa man. Sa Soulwood, mayroon talagang ilang divine beast na sinubukang pigilan ang pagsulong ni Yezuan, ngunit hindi sila nagdulot ng anumang banta kay Yezuan. Ang susunod na 3 antas ng pagsubok, bagamat mahirap, ay talagang hindi nagbanta kay Yezuan. Sa wakas, pagkatapos ng 7 araw ng pagtatasa, si Yezuan ay itinuring na matagumpay. Sa oras na ito, dinala si Yezuan sa isang malaking bulwagan. Maliban sa unang bulwagan, ang natitirang 9 na bulwagan ay nagpadala na ng kani-kanilang mga tao, tila oras na para magpasya kung saan kabilang si Yezuan. At sa labas ng bulwagan na ito, marami rin ang nagkukumpulan. Karamihan sa mga taong ito ay sumama sa Moshang noong nakaraang pagkakataon, ngunit walang sinuman sa Nine Great Hall ang handang humingi sa kanila, kaya patuloy pa rin sila sa paggiling dito. Ayon sa mga alituntunin ni Moshang, kung walang handang tumanggap sa kanila, maaari lamang nilang piliin na umalis pagkatapos ng 3 taon. Kung tutuusin, hindi sila pinalad na makaalis. Gayunpaman, hindi makaalis si Yezuan. Sa kabutihang palad, hindi masabi ni Yezuan na walang may gusto nito. Ikaw si Yezuan. Ang unang elder ay tumingin kay Yezuan na may mahinang ngiti sa kanyang mga mata. Oo, ang disipulo ay si Yezuan. Well, oo, makakapasa ka sa pagsubok sa loob ng 7 araw, ang galing mo talaga, gusto ko ang pangalawang palasyo. Makapangyarihang sabi ng matanda. Siyempre, kung gusto mong tanggapin si Yezuan ng ganoon kadali, paano ito posible? Hehe, sa huling pagkakataon na nakatanggap ako ng mga apprentice, sina Nangang Yu at Bai Condong, lahat sila ay dinala ng iyong pangalawang bulwagan. Sa pagkakataong ito, itong si Yezuan, dapat ba itong kabilang sa ating 3 bulwagan? Isang tao ang tumayo at gustong manakawan ng diretsyo. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita ay may tumayo. Haha, hindi ba't nakarating ka rin ng malaking paa sa 3 bulwagan, wala tayong magandang panlas sa 4 na bulwagan, paano ko sasabihin, kahit hati-hati ito, dapat pang-4 na bulwagan natin, di ba? Sabay-sabay na nagsalita ang 3 malalaking bulwagan ng gabinete. Kabanata 2179, pinili ni Yezuan. Marami, hindi mo ba dapat tingnan ang sariling kagustuhan ni Yezuan? Nang pumasa si Yezuan sa pagtatasa ngayon, nagpakita siya ng magandang lakas sa pagbabawal. Hindi ako pumupunta sa pinakamataas na 10 bulwagan ng pavilion, at tanging ang aking 7 bulwagan ang partikular na responsable para sa mga pagbabawal. Hindi ba, si Yezuan ay dapat pahintulutan na mapabilang sa aking 7 bulwagan? Dapat gamitin ng tama ang kanyang talento, ang lahat ng tao, at dapat gamitin ang kanyang 7 bulwagan ng pinakamahusay na katotohanan, at ang kanyang talento, at ang kanyang 7 bulwagan, at ang aking 7 bulwagan lamang ang partikular na may pananagutan sa mga pagbabawal? Hindi ba, dapat na unawain ng lahat ang kanyang talento, ang kanyang 7 bulwagan, at ang kanyang kakayahan? Haha, anong magandang gawin, ibig sabihin din ng matanda. Itong anak na nasa 4 na antas, basta-basta nagtawag ng 1,000 divine beast, halatang paraan ito para paamuhin ang mga hayop. Ang pang-4 na bulwagan ng emperador ko ay ang pavilion ay may pananagutan sa pamamahala ng mga divine beast, itong anak sa beast na nagpapaamo para ipakita ang talento, hindi ba angkop sa aking palasyo? Panipi. Lahat ay tumingin sa akin at nagsabi ng isang salita, na parang sabik silang hatiin si Yezuan sa siyam, at pagkatapos ay kunin ang isang tao. Kung pag-uusapan, ang pagtatasa na ito kay Moshang ay talagang hindi simple, na pinipilit kay Yezuan na isa-isang ilantad ang kanyang mga whole card. Siyempre, ang mga whole card na ito ay para lang makita ng mga tao, ano ang totoong whole card ni Yezuan. Ito ay ang sistema, at hanggat ang sistema ay nandyan, kung gayon ang iba pang mga bagay ay wala. Gayunpaman, kahit na ang mga bagay na ipinakita ni Yezuan ay naging dahilan upang ang iba pang mga tao ay gustong kunin agad ang mga ito. Gayunpaman, nakapagdesisyon na si Yezuan sa kanyang puso.
Sa makatuwid, nang may sinabi ang elder ng pangalawang pavilion para hayaan si Yesuan na pumili para sa kanyang sarili, sumagot si Yesuan ng walang pag-aalinlangan. Mga nakatatanda, dahil ako, si Yesuan, ay sumapi na sa Moshang Pavilion. Kung gayon, saang bulwagan ko nililinang, hindi ba silang lahat ay aking mga taga-Moshang Pavilion? Ang disipulo ay walang talento, nang siya ay dumating sa oras na ito, siya ay nagkaroon ng ilang kapalaran sa ikalimang bulwagan, at ang disipulo ay karaniwang naniniwala sa kapalaran na bulwagan, kaya't ang disipulo ay nagpasya na sumali sa ikalimang bulwagan. Ang ikalimang templo, kapalaran. Siyempre, hindi maniniwala si Yesuan sa kapalaran, ngunit walang alinlangan na magandang dahilan ito. Ang iba ay tumingin sa mga tao sa ikalimang bulwagan, at sila ay lubos na naiinis sa kanilang mga puso, naunawaan nila ang kahulugan ng mga salita ni Yesuan. Nang siya ay dumating kay Moshang, ang unang taong nakausap niya ay ang taong mula sa ikalimang bulwagan, ngunit anong uri ng kalokohang kapalaran ito, nagkataon lamang na ang mga tao sa ikalimang bulwagan ang namamahala sa patrol noong araw na iyon. Ngunit, dahil ang mga salita ni Yesuan ay umabot na sa puntong iyon, ano pa ang masasabi nila? Sinabi ni Yesuan na ang lahat ng mga bulwagan ay mula kay Moshang. Bawat bagong alagad ng pamilya ay may ganoong kaliwanagan, posible ba, hindi pa ba masyadong maliwanagan ang mga matatandang ito? Okay, dahil nakagawa na ng desisyon si Yesuan, respetuhin natin ang desisyon ni Yesuan. Yesuan, halika rito, ito ay isang regalong pagbati mula sa aking pangalawang bulwagan, at maaari itong ituring bilang isang welcome para sa iyo na sumali sa aking Moshang Pavilion. Mabuting tao, ang sinasabi niya ay sundin ang desisyon ni Yesuan, ngunit sa oras na ito, gusto pa rin niyang manalo kay Yesuan. Ang bagay na inilabas ng tao ay isang kayamanan na nagpasigla kay Yesuan. Matandang pusong demonyo. Ito ang puso ng mga sinaunang demonyo. Second Hall Elder, talagang payag ka. Oo, ito ang puso ng sinaunang demonyo, kung gayon, ang bagay na ito ay ang pinakamahusay na material para sa pagdadalisay ng katawan. Ang sinaunang demonyo ay nagsasalita tungkol sa sinaunang demonyong Diyos, bagamat ang sinaunang demonyong puso sa kamay ng taong ito ay ang sinaunang demonyong puso ng makalangit na kaharian ng Diyos, ngunit ito rin ay isang kamanghamanghang bagay. Dapat mong malaman na ang sinaunang demonyong Diyos ay halos maputol din ng mana, at ang puso ng sinaunang demonyo ng makalangit na kaharian ng Diyos ay isang napakabihirang magandang bagay. Okay, dahil napakabigay ng pangalawang Hall Master, hindi magiging mademo ang pangatlong hall ko, Yesuan, maaari mong kunin ang bagay na ito. Kinuha ni Yesuan ang mga bagay na ibinigay ng mga matatanda ng ikatlong bulwagan, at muli ay bahagyang nagulat. Espiritu ng puno, hindi, gusto ni Yesuan na pagsamahin ang Flower Spirit Sword Servant, kailangan niya ng 4 na materyales. Orihinal na magtatagal si Yesuan sa pagkolekta, ngunit ayaw niya, talagang nakakuha siya ng 3 piraso ngayon. Baby, siguradong baby ito. Haha, ano ka ba, gustong bigyan ng matandang lalaki si Yesuan ng magandang pagkakataon ngayon, anak, at pagkatapos, gamit ang token na ito, kung gayon, magkakaroon ka ng pagkakataong pumunta doon para maghanap ng pagkakataon, para magawa mo mismo. Fourth Hall Elder, ikaw, binigay mo talaga sa kanya ang bagay na ito. Okay, what a big stroke, your fourth temple, what a big stroke. Hawak-hawak ni Yesuan ang bagay na ito na parang teleportation talisman sa kanyang kamay, ngunit medyo nalilito siya, ano ang bagay na ito, sulit ba itong gumawa ng kaguluhan? Siyempre, alam na alam ni Yesuan na ito ay tiyak na isang kayamanan, kaya kahit ano pa siya, tiyak na maiintindihan ito ni Yesuan. Halika, magpatuloy ka. Inaasahan ito ni Yesuan sa kanyang puso, ngayon, nakakuha siya ng 3 bagay, na ang bawat isa ay matatawag na mabigat na kayamanan, at mayroong 6 na bulwagan, hindi ba, dapat itong sabihin. Hindi ka ba nagkukumpara, hindi mo ba sinusubukang ikumpara ang lakas mo sa harap ko, tapos, hampasin mo lang ako ng kayamanan, gusto ko. Ang puso ni Yesuan ay baluktot na, ngunit sa ibabaw, siya ay nakatayo pa rin doon na napakahusay na kumilos. Hindi pa banggitin, maliban sa ikalimang bulwagan, ang iba pang mga bulwagan ay talagang nag-iwan ng regalo sa pagpupulong para kay Yesuan.
Seryoso, kakaiba ang ganitong pag-uugali. Gayunpaman, ang disipulo na maaaring gumawa ng siyam na mahusay na hall ng sabay-sabay ay isang bihirang pag-iral sa sarili nito, kaya natural na hindi kakaiba na siya ay gumagawa ng isang bagay na salungat sa sentido komon. Tumingin si Yezuan sa elder ng ikalimang bulwagan na may blankong mga mata. Sa madaling salita, ang iba pang mga templo ay nagpahayag nito, bakit hindi ito sinasadya ng mga matatanda ng ikalimang templo? Hindi, pinili ni Yezuan ang pinaka-pitted hall, tama ba? Hindi kaya maraming nawala si Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang disipulo na nagdala kay Yezuan sa simula ay biglang kumandat sa kanya. Naiintindihan ni Yezuan, natatakot ako na magkakaroon ng dula. Matapos mapagpasyahan ang pagmamayari ni Yezuan, diretso siyang umalis kasama ang Fifth Hall Elder. Ngunit sa kalagitnaan, ang Fifth Hall Elder na ito ang gumawa ng unang hakbang, na iniwan lamang ang taong iyon na manguna sa daan para kay Yezuan. Hindi alam ni Yezuan kung bakit, ngunit hindi siya masyadong nagtanong. Maghintay hanggang sa umalis ang mga matatanda ng ikalimang templo. Agad namang humagalpak ng tawa ang alagad. Haha, good guy, this time malaki na ang tubo. Anyway, nung pumasok ako sa sekta, bakit walang ganong kagandang bagay? Mga seniors, wag na kayong magbiro, ang liit ko lang, naaalala pa kaya ng mga seniors ko. Tawagan mo si senior kuya, sabi ko bata ka, mura ito at maganda, in the future, you can just call me senior brother Wang. Boy, malaki ba ang kinikita mo sa pagkakataong ito? Sa tingin mo ba nagmamadaling bumalik ang mga matatanda natin ng mag-isa? Iyon ay para maghanda ng regalo sa pagpupulong para sa iyo. Ano? Maghanda ng isang regalo sa pagbati para sa iyong sarili. Natigilan si Yezuan saglit, at dirdiretsong huminto ang kanyang mga yabag. Huwag kang ang mataranta, bilasan mo, this time, malaki talaga ang kinikita mo. Yung mga bagay na tinitignan ko ay nasa sabik. Iniisip ko, kapag nakuha mo na ang regalo sa meeting, dapat ba akong maghanap ng pagkakataon na bigyan ka ng bar-adong stick, tapos agawin mo lahat ng gamit mo? Pulang mata, pulang mata. Mapait na ngumiti si Yezuan, hindi ganito ngayon ang itsura ng lalaking ito. Gayunpaman, malinaw na sasabihin ng taong ito, malinaw naman, wala talaga siyang pakialam sa mga bagay na nakuha ni Yezuan. Senior Brother Wang, ano ang ibig sabihin nitong greeting gift? Kabanata 2180, ang kahangahangang ikalimang templo. Ulo ka ng baboy, regalo sa pagpupulong, natural na regalo sa pagpupulong, masasabi ko sa iyo, sa pangkalahatan, ang templo lamang na sinalihan mo ang magbibigay sa iyo ng regalo sa pagpupulong, at paminsan-minsan ay totoo na ito ay maakit ang atensyon ng ibang mga templo balang araw, at magbibigay din ng regalo sa pagpupulong, ngunit ang mga ganoong bagay ay napakabihirang. At saka, sa tuwing ang isa pang bulwagan ay magbibigay ng reg-along pagbati, kung gayon, kung aling bulwagan ang iyong sasalihan, maraming bagay ang dadalhin mo. Kung saan ang bulwagan na iyong sasalihan, maraming bagay ang dadalan mo. Sa iba pang mga bulwagan, ito ang tradisyon ng aming Moshang Pavilion. Ang mapang asar ng ngiti sa mukha ni Yezuan ay naging mas nakakahiya, itong si Senior Brother Wang, kung ano ang hitsura ni Yezuan ngayon, mas nagiging hindi ka panipaniwala, ang lalaking ito, ang disenteng hitsura ngayon lang, hindi talaga nakita ni Yezuan, at kapag sumali siya kay Moshang, ang lalaking ito ay agad na magbubunyag ng kanyang tunay na anyo. Ulo ng baboy, sister, kung si Yezuan ay lahat ng ulo ng baboy, kung gayon, sa mundo, na hindi ulo ng baboy. Gayunpaman, maaari lamang aminin ni Yezuan, kung sino. Ang tumawag sa taong ito ay halatang ibig sabihin ng mabuting kalooban. Hehe, muntik ko nang makalimutan, parang may ibig sabihin ako, tapos na, ano ba? Yezuan, paano kung pag-usapan ang isang bagay? Anong masasabi mo Senior Kuya Wang? Nako, hindi utos, diskusyon yan, magandang pag-usapan yan. Pwede bang tretuhin natin na parang hindi tayo magkakilala ngayon, at bukas ay magkakilala tayo? Natigilan si Yezuan Ling, hindi siya umiyak o tumawa sa kanyang puso, tinukso nitong si Senior Brother Wang, ganito ba siya magsalita? Itong lalaking ito, hindi ba't gusto lang niyang bigyan ng regalo ang sarili niya? At saka, isang regalo sa pagpupulong o isang bagay, hindi ito kinakailangan.
Sino ang nakakaalam, hindi pa nagsasalita si Yezuan, ngunit narinig niyang nagpatuloy si Senior Brother Wang. Hoy, kalimutan mo na, sinong tumawag sa akin na malas? Paano ako naging sumasagot na kapatid mo? Oo, sa pagkakataong ito, aminado ako, ibigay mo, kunin mo ang bagay na ito, malaking kawalan, malaking kawalan. Ding, nag-prompt ang system, may nakitang espesyal na kayamanan, Spirit God Wing Spirit. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang Espiritong Diyos ay hindi ang kaharian ng sinabi, ngunit isang uri ng Diyos na nilinang ng isang espesyal na espiritong katawan. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang Espiritong Diyos ay nagpapapakpak sa Espiritu, na may isang malakas na pantulong na kakayahan, kapag ang Master ay nakilala, pagkatapos ay magbibigay ito sa host ng hindi inaasahang mga benepisyo. Mga buhay na nilalang, alagang hayop, bahagyang natigilan si Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan ni Senior Brother Wang si Yezuan ng alagang hayop. Ang pinakamahalagang bagay ay ang alagang hayop na ito ay nagdulot pa ng isang prompt mula sa system, tila, ito ay hindi isang simpleng item. Ito, Senior Kuya Wang, hindi ko maaaring hilingin ang bagay na ito. Mahal na mahal ko ito kapag nakikita ko si Senior Brother Wang, hindi ko makuha ang pagmamahal ng mga tao. Ate, kung bababa ka, dapat sabik kang maalis agad, bawasan ang baluktot sa harap ko, mag-ingat ka baka magsisi ako, hindi kita ibibigay, hayaan mong kunin mo, bawasan mo ang kalokohan. Si Yezuan ay hindi nakaimik, kahit na nagsasabi ka ng totoo, hindi na kailangang sabihin ito ng direkta, hindi ba ito nagpahiya kay Yezuan? Gayunpaman, sa gayong tao, handang makipagkaibigan si Yezuan. Sa makatuwid, si Yezuan ay hindi malabo, at direktang sinabi. Okay, pagkatapos ay kukunin ko ito, kaya hintayin natin ang aking waiver at magkaroon ng anumang magagandang bagay, paano kung si Senior Brother Wang ay pumili din ng isa? Cut, ikaw bata, ako ang bahala sa iyong maliit na bagay, alam ko kung sino ang aking ama ay, ang aking ama ay ang ikalimang Hallmaster. Kung ano ang iyong ibigay sa iyo, ito ay mas mahusay na ako ang laruin ang natitira. Halos hindi mahulog sa lupa si Yezuan. Dahil sa mga salita ng lalaking ito, hindi mabigla si Yezuan kung ayaw niya. Siya ba talaga ang anak ng Panginoon ng ikalimang templo? Hindi katakataka na siya ay kumilos ng napakasama, at wala siyang kahit katiting na hitsura ng isang disipulo ng Moshang Pavilion. Natatakot ako na ang taong ito ay hindi walang ginagawa sa Moshang Pavilion na ito. Sa pagtingin sa Senior Brother na si Wang na nasa harap niya, hindi talaga alam ni Yezuan kung ano ang sasabihin. Ang taong ito ay maaaring ituring na ang unang kakaibang bagay na nakatagpo ni Yezuan sa God Realm. Okay, ang binigay sa akin ay puro tira ng play mo, kaya hindi mo ba dapat bawiin? Marahil siya ay nahawahan ng taong ito. Nagsalita din si Yezuan na may 3 puntos ng kalokohan. Wag kang mag-alala sakin, wala akong maganda sayo, laro tayo, sige, balik tayo dali. Sa sandaling, marinig ni Senior Brother Wang ang mga salita ni Yezuan, diretso siyang naglakad patungo sa harapan. Pinatawan nito si Yezuan sa wakas. Sige anak, ang lakas ng loob mong asarin ako. Smack! Isang sampal ang direktang tumama sa balikat ni Yezuan, ngunit mas tumawa si Yezuan. Anyway, ang Senior Brother Wang na ito ay maaaring ituring na nagpaparelax ng husto kay Yezuan, na kinakabahan. Kasabay nito, naiintindihan din ni Yezuan ang isang bagay, iyon ay, itong si Mo Shang ay hindi ganap na kontrolado ng organisasyon ng pagpuksa. Natatakot ako, ang unang bulwagan lamang ang talagang kinokontrol ng organisasyon ng pagpuksa. Kung gayon, itong Senior Brother na si Wang, si Yezuan ay sulit na kaibiganin. Haha, fair na, Kuya Wang, bumalik tayo dali. Sa pagkakataong ito, pinalitan ito ni Yezuan na naglakad sa harapan. Puno ng kalungkutan ang mukha ni Senior Brother Wang, at galit niyang sinabi. Lakad, umutot, pumunta, alam mo ba ang daan, sumunod ka sa akin. Siyempre, ang mga salitang ito ay makapagpapangiti lamang kay Yezuan ng mas masaya. Hindi nagtagal, dumating silang dalawa sa ikalimang templo. Ngunit ang hindi inaasahan ni Yezuan ay ang ikalimang bulwagan ay higit lamang sa 300 tao. Kumpara sa iba pang mga bulwagan na nagpalipat-lipat ng libu-libong tao, ang lakas ng ikalimang bulwagan ay talagang medyo mahina. Gayunpaman, sa pagtingin kay Senior Brother Wang,
Naiintindihan din ni Yezuan. Itong Senior Brother Wang, natatakot ako na siya ang magiging tagapagmana ng Fifth Hall Lord sa hinaharap. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay ganito, ang Fifth Hall ay mahina at kakaunti ang mga tao, na isang magandang bagay para kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, mula nang pumasok si Yezuan sa ikalimang bulwagan na ito, si Yezuan mismo o ang sistema ay walang nakitang kaunting abnormalidad. Ikaw si Yezuan, well, not bad, mukha kang medyo temperamental. Ang Hall Master ng Fifth Hall, iyon ay, ang magiging master ni Yezuan, ay lumapit sa mukha ni Yezuan, ngunit bago niya sabihin ang unang pangungusap, alam na ni Yezuan kung bakit ganoon na lamang ang panunukso ni Senior Brother Wang, dahil ang kanyang ama ay katulad niya. Nakita ng alagad ang guro. Para sa isang Fifth Hall Master, hindi talaga kayang magkaroon ng anumang negatibong emosyon si Yezuan. Sino ang nakakaalam, ang taong ito ay agad na natuwa nang marinig niya ang pamagat ni Yezuan. Wow haha, narinig mo ba, gusto mong kunin ang apprentice kasama ko, iilan sa inyo, medyo malambing pa, at ngayon inamin ni Yezuan na master ako, wala akong masabi. Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata, dahil nakatalaga siya sa Fifth Hall, hindi ba't ang ibig niyang sabihin ay ang master ng Fifth Hall ay ang kanyang master? Ikaw bata, sinong nagsabi sa'yong master mo siya, ano ang matututuhan mo sa kanya? Hey, junior brother, anong problema? Bakit hindi kunin ng hall master ang apprentice niya? Senior brother, kailangan mong linawin sa akin, kung hindi, ayaw mong lumabas ngayon. Who knows, nagmamadali talaga ang Fifth Hall Master. Gayunpaman, tila walang pumapansin sa kanya, at nakita kong patuloy na sinasabi ng matanda kay Yezuan. Yezuan, ang panuntunan ng ating ikalimang bulwagan ay kapag nakapasok ka na, maaari kang pumili ng sarili mong master, maaari mo bang pag-isipan ito?